Yeah, ito yung sinasabi ko mga ka-DIY na pagka hanggang ano 40, in between 40 to 60 lumalabas yung ano niya mga ka-DIY. Ano yung check engine niya. Yan. Kahit na mabagal ako, mabilis lumalabas yan. Yan ang gagawin natin. Kasi nung nag-scan ako, lumabas ABS P0325 or knock sensor. Yan. So yun ang i-check natin. Never mind nyo na lang po yung handbrake at saka yung ano, airbag. Okay? Saka yung ABS. Yan, mga lumabas na error yan. Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin kay Altia, yung Toyota Corolla Altis natin na 120G Matic version. Pero bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin siyempre Adam's Vlog. Paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya, yung videographer natin na masipag. At siyempre huwag natin kalimutan yun, bagong nating ano yan, apprentice. So ito ay Gerald. Yan, shoutout din natin yung Facebook page natin, yung group page natin, Toyota Corolla Altis 9 generation. So ayan, kung natin habaan yung intro mga ka-DIY, ang gagawin natin dito ngayon ay magpapalit tayo ng knock sensor, intake manifold gasket, at syempre yung IECB or intake air control valve assembly. Ang problema kasi nito, nag-check engine siya, lumabas yung PO325 which is knock sensor. Tapos yaman lang din, palitan na rin natin yung intake manifold gasket dito. Yan, tapos yung IECB, yan, intake air control valve, papalitan na rin natin. Ito po yung ano mga ka-DIY, knock sensor natin. Yan, nabili natin sa Shopee. Yan, original Denso. So kung makikita nyo, yan yung Denso, diba? Ito, pas maliwanag. Yan, Denso po yan, original, yan o. Nabili ko yung store from Singapore. May mas maganda yung mahal, huwag kayong bibili ng murang-mura lang. Pero may part number din po yan. Sabihin ko na lang yung part number mamaya kasi hindi ko kabisado. So yan po yung papalitan natin. So para mas makasigurado kayo, meron tayong scanner dito, Ansel GP 700. Yan po yung gamit natin. Mag-invest po kayo sa mga ano kasi mas mabuti. Pero kung bibili kayo nito, dapat alam nyo rin bumasa ng DTC, diba? Error code ang tawag ang ibig sabihin nyo. Ayan, tara, pakita ko sa inyo. Ayan mga ka-DIY, lagay nyo lang sa port dito, OB dito. Maganda kasi itong GP, ayan, GOBD, OBD to GOBD, kasi ito, GOBD stands for Japan Onboard Diagnostic. Para wala nang hula-hula, kailangan nakasindi. Tapos lagay natin. Ito yung port sa ilalim. Yan, Ansel. Yan o, bilis. So yan, madidetect niya na agad dyan. Select brand. Yan, Toyota, may Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, so Nissan, Suzuki, Subaru. Yan mga ano yan. Ang ano talaga nito, Japanese version car o manufacturer. Sa Toyota tayo syempre, enter mo lang. Antayin lang natin mga ka-DIY. Tapos lalabas na yung mga yan, red fault codes or erase fault codes. Pero ang gagawin natin, magre-read tayo. Babasahin niya kung ano yung mga error codes natin. O yun, mass airflow circuit. Yan mga kailangan natin palitan. Or map sensor. Yan, intake air temperature circuit. Diba? Sa mga ano yan, sa mga manifold. Knock sensor, PO325. Yan yung papalitan natin. Pero pa isa, shift solenoid electrical. Yan. Ito kasi, yung knock sensor po kasi mga ka-DIY, yung PO325 na error code, knock sensor yan. Pag automatic, hindi niya, chine-check engine niya talaga. Pag, instead na mag-fourth gear ka, lalabas po siya between 40 to 60 km per hour. Hindi po siya, ayaw po niya mag-fourth gear kasi nililimp mode po niya. Ang knock sensor po kasi sa'yo nagsisense ng knocking sa sasakyan ninyo. Kailangan na gumagana po yun. So, pag hindi gumagana yun, mag-check engine po talaga siya. So, ililimp mode niya yung fourth gear mo. Okay? So ito po yung airflow meter natin or map sensor. Nakabili na rin tayo mga ka-DIY. Yan po yung part number niya. Yan. Okay? So yan. Yan po yan. Papalit na rin natin. Naka-ready na kasi yan mga ka-DIY. Yan po yung itsura niya.
Okay, dyan. Same lang din sa original to mga ka-device. So, ipapalit na rin po natin ito. Okay? Abangan nyo yung mga video na to kasi very informative po ito. So ayan mga ka-device, yung gagawin po natin ngayon ay step by step. Turo namin sa inyo, huwag kayo maglilipat yung channel. Yung pagbabaklas at or mapapalit ng knock sensor, IECB at ng intake manifold gasket. Same procedure lang po yan kung paano po natin gagawin. Kasi kung magpapalit po tayo ng knock sensor, tatanggalin natin ang intake manifold. Kung magpapalit din po tayo ng IECB, tatanggalin din natin yung throttle body. So minsan na yan. So bago natin gagawin yan, tanggalin muna natin sa ground yung terminal. Kasi iwas short circuit. Unang gagawin natin, siyempre, tatanggalin natin to yung socket ng map sensor or mass airflow, yung forged tank sensor, yung BSB, solenoid valve. Tapos siyempre, tatanggalin natin to. Yan. Iwagan din natin dito. Ayan, dito natin baklasin. Ayan. Yun, oh. Ayan, tanggal na, una. Good. Tatanggalin din natin to. Ayan. Kasi unang tatanggalin natin dito mga ka-device, itong throttle body. Tatanggalin natin lahat yung mga hoses muna dito. Yung socket, size 12. Ayan. Yan, tanggalan natin. Yan, tanggalin natin yung mga hose mga ka-device, madilim. Okay, bagyong gilid. Bagyong kardo. Tanggalin muna natin itong mga ito. Ito yung mga ano. Yan, tanggalin na lang natin ito para mas maganda yung kilos natin. Tapos ito ang socket ng TPS nandito. Yan, palitan na rin natin to kasi minsan pag maluwag na din to nagluluko. Ito yung sa throttle positioning system. Gano mo ng throttle ito. Siya yung nagsisense kung ano yung position niya. Okay? Tapos yung socket ng ICB. Ang daming hose dito mga ka-DIY. Dalawang dos. Yan nyo to, pagsamahin nyo to mga ka-DIY kasi dito na part may washer yan dito, yung nut nya dito nalagay ha mga ka-DIY. Sa pagkatanggal nito medyo masakit tong hose na ganito, ingatan nyo po kasi baka maputol to. Okay, ibubuo na natin to na bapaklasin. Ito pa size 14 yata to eh. 12 din. Pa dito mga ka-DIY, tanggalin din natin itong mga to. Ayan, baklasin natin to, apat to mga ka-DIY. Balik mo na. Tanggalin natin. Para sa intake naman. So ayan mga ka-DIY, una pag nagluluwag kayo ng hose, tatanggalin nyo, luwagan nyo muna itong clamp. Okay. Samahan talaga to. Yung manulilimak ka naman to. Hihi. Ayan na mabusong tubig kasi may laman po talagang tubig yung IECB. Yan po kasi yung nagkocontrol ng idle ng makina. Pag mainit na yung tubig, bababaan niya yung idle. Pag malamig pa, tataasan niya. Ganyan yan. Gets mo? Yes. Mahirap tanggalin mga ka-DIY kasi may gasket po talaga ito. Nilalagyan po natin para iwas leak. Yan, galawin nyo lang ganyan. Sungkit-sungkitin nyo lang pa konti-konti. Tanggalin natin itong ano, may throttle dito. Niluluwagan lang po natin isang bolt niya. Yung kabila hindi na para hindi na tatanggalin para hindi magalaw yung ano. Yun. Accelerator. Yan, ito na lang tatanggalin natin, okay? Para mas mabilis na trabaho. Ito. Mga tourniquets ng manifold. Ito mga ka-DIY. 8 yan. 6. 4 sa taas, 2 sa baba. Tanggalin nyo to. Okay? Kailangan nyo tanggalin to. Hindi nyo... Ano yung pagtatanggal dito malapit sa may BBT ay solenoid. Ano to? Putol. Body. 1, 2, 3. Ito may isa pang nut dito.
Ito naman, sensor. Ito yung camshaft sensor. Para sa camshaft naman to. Pwede niyong palitan yan. Ito, nakuha ko na kasi itong unit. Ganyan na yan eh. Actually ito, pinalitan ko na itong mga to. Check nyo yung mga ibang videos natin kung paano magpalit ng socket ng injector. Tapos socket ng ignition coil. Okay? Nandiyo lahat. Nasa baba Huwag nyo nalagay sa taas. Hindi yan kakasya. Meron pang mga tornicles or tornilyo. Makapit po talaga to. Likutin nyo ng konti. Pero ingatan nyo baka mabungi yung intake manifold. Dito nyo itapat to. So ganyan, palabas. Yun. Kita nyo? Ganun lang po mga kadeway. May purpose yun bakit ganun siya. Ayan, kita nyo na. Ganyan po magtanggal. So ito, hihilain na po natin yan. Yan, yung hose. Yun may na pala, butas na pala yung hose dito. Kailangan natin palitan to. Yun. Tapos itong hose dito. Tanggalin din natin. Ilabas muna natin to. Yun. Para matanggal na. Ikot-ikot nyo lang ito mga kaniwa. Kumapit po yan. Yan. Yung sabi ko nga po, dahan-dahanin nyo to na brittle na po talaga tong hose. Kailangan ng palitan mga kadewa. Yun brittle na rin mga kadewa. Talaga yan, may coolant po kasi ako. Just may halong tubig. Okay, so tanggalin na natin. Ito yung intake manifold. Check nyo kung may mga butas. Tapos ito yung IECB. Kailangan natin palitan. Tapos ito po yung knock sensor. Yan. Ito po yung knock sensor mga kadewa. Palitan na rin po natin ang socket to kasi nagluloko na. May socket din po tayo nabili. Okay? So dito po yung knock sensor. Kung magpapalit kayo, sa mga nagtatanong, ito po yung knock sensor nasa ilalim. No, dapat sana nasa ibabaw. Kaya lang ito kasing inaano niya yung black. Okay, ito naman yung sa may langis, oil cylinder. Sensor. So kung tatanggalin natin itong mga kadiway, tanggalin natin sa socket. Yan. Medyo nagluloko na itong socket kaya may binili ako dito. Yan. Sa Lazada. Pwede rin sa Shopee. I-search nyo lang socket. 1 pin. 1 pin lang po kasi ito. Lalagay natin. Palitan na natin to. Tapos dito rin nagluloko. Yun kailangan na to dapat kasi hindi to naglulus. Kasi nyo naman, meron naman yung isang socket, yung terminal dito, tas tipan nyo na lang, diba? Wala kasi mga kadewe, kaya vice grip po ang gamit natin. Yun, saglit lang naman din matanggal. Yun. So yun nagsisense ng laging sound. So pag maingay na masyado yung nagsisense niya, ililimp mode niya yan. So yan. Okay. Sobran. Parehas lang sila. Okay. Kita na po natin. Okay na yan, maigpit na. Fix na. So ayan mga kadiway, nilalagay na po natin yung panibagong socket natin. Ganito yung style ng socket natin sa ngayon kasi wala po kami mabili nung yung stock nya. Bibilang ko na lang, hanapan ko na lang muna. Pero ito po yun, mahigpit naman po yung terminal na to. Importante kasi ito, yung socket na to dito, hindi magalaw-galaw yan. Okay? So lagyan na lang natin yung yung rubber. No. Tapos yung socket dito, tinaas ko na para kung gusto mong palitan dito, i-check. Hindi ka na pupunta dito sa ilalim, hinabaan na namin. Yan, so lagyan din natin ng flexi hose o yung cover ng para sa wire. Para sa ganun kasi mainit na banda dito sa makina para hindi siya madali masira. May protection siya. Lagyan mo na rin tong isa So ayan, nilagyan na rin natin yung flexi hose o yung hose para dito sa natin, wire natin para sa oil cylinder at dito sa knock sensor natin.
importante ito mga ka-DIY. Tapos hinaba na namin para dito na tayo magbabaklas ng socket. Ito, mas maganda ito, masikip. Okay? So, yan. Sundan nyo lang po yung process mga ka-DIY. Pero ilalagay muna natin. Sa pagbabalik naman, turo namin sa inyo yung procedure mamaya. Okay? Yung diskarte nito mga ka-DIY, para hindi kayo mahirapan na magkabit nito mga hose. Huwag nyo muna ganyan na muna, diskarte nyan. Tapos lagay na natin yung mga hose. Lagyan natin ng konting gasket para sa pampadikit po yan. Tapos, yan, dito yan. Tapos itong isa dito. Okay, ito, saglit na naman yan, mamaya na lang yan. Tapos lagay na natin. Magkukontrahan ko kasi yan mamaya pagka ano eh. O, diba? So, ganyan yung itsura niyan. Yan, nilagay na rin natin yung mga clamp. Tapos ito, lagay na rin natin yan. Para pumasok. Maya muna ng mga hose mga ka-DIY. Importante ho kasi yan. Yan, kabit na natin ito. Mga ka-DIY. Yan. Ito natin. Make sure natin na tama lahat itong even yung paghihigpit. Para lumapat na maigi yung gasket. Para walang ka-DIY. Importante ito. Kasi pag may singaw yan, ulitin natin yung pinagawa natin. Pakapit dito yung gasket nito. Itong isa para sa taas. Dito yan ilalagay natin dito. Yan, ganyan siya. Okay, sasama natin yan sa bolt. Tapos dito sa likod meron din siyang ano na yun. Ito yung natanggal kanina. Dapat kasi hindi ito natatanggal eh. Yung gasket. Yan, dinikit na natin. Tapos ilalagay na natin ito. Yan yung itsura nito. Ilagay natin pa ganyan. Tapos ito nandito. Tapos hawakan nyo yung sa likod para hindi mahulog yung nut niya. Madali lang ito mga ka-DIY pagka hindi natin binablog. So ito mga ka-DIY, lagyan na po natin yung mga socket. Ito yung socket ng ICB. Tapos yung socket ng ano ba yan? Ito yung socket ng TPS natin. Yun. Tapos dito yung nakalaylay. Yan. Para sa BSB. Kailangan na mailagay natin lahat to. Hose. May cord stop. Tingnan. Magkukus din ng rough idling. Okay, isa. Yan, dito. Ventilation hose naman to. Yung ventilation hose natin, dalawa yan. Sa pang isa. 1 and 2. Okay. Ano pa ba? Kaya ito, ilagay na natin yung throttle cable. Dapat muna natin dito sa may butas. Exit natin. Tapos, yan. Make sure na tama yun. Dapat nalakan ng wide. Mamaya, adjustan na lang natin to kung saan yung gusto niya. Ano pa? Intik na. So, yan. Lagyan natin itong intake niya. Yung air cleaner hose. Air filter hose. Lahin yun sa baba. Yung ito mahigpit na mahigpit kasi para tama yung volume ay yung hangin.
last part na po tayo mga ka-DIY. Lagyan na natin yung battery. Sa paglalagay, nahin natin yung positive side. Tapos, yan ang ihuhuli natin. Check muna natin. Check muna natin yung mga hose. Kung nailagay natin lahat. Tapos, kung hindi na siya, kung kumapit na yung gasket. Sensor, okay naman. Lahat. Socket ng knock sensor. Ground. Dapat ito hindi ito napuputol-putol, nagkakalang-kalang. Ground po kasi yan. Ground ng ignition coil to. Okay naman. Fire up na natin. So yan mga ka-DIY, update namin kayo dito sa ginawa natin. Check natin kung tama yung pinagkabit natin ng knock sensor, intake manifold gasket at yung IECB. Yan, bagong-bago. Tapos yan, ilagay na rin natin yung mga sensors, map sensor, BSB sensor, TPE sensor, IECB sensor. Tapos yung throttle, lahat na, okay naman. Tapos yung socket ng knock sensor natin. So try natin, fire up. Pero bago natin pandarin yung makina, syempre, muna natin, check natin yung BTC niya kung may lumabas pa. Bagong palit na rin natin yung map sensor. So check natin kung lalabas pa yung error code ng map sensor at ng knock sensor. So yan, naka-on ignition. Lagay natin. Dapat hindi na po lalabas yung knock sensor at yung map sensor, mass airflow at yung knock sensor. Ayan, tignan natin kung lalabas pa. So yun, apat po yan na error code kanina, diba? Ay map sensor, knock sensor, tapos yung itong solenoid valve, electrical, tapos yung IETF, yung intake air temperature, IET, di ba? Apat yun. So ito na lang yung natitira, yung sa solenoid valve, yung sa transmission po ito. So try natin, check engine. Andarin natin yung makina mga ka-DIY. Wala na po yung check engine mga ka-DIY. Mataas po yung idle. Ganyan po talaga yan kasi kakapandar pa lang natin at wala pang laman na tubig yung IECB. Check mo doon sa labas. Ingay po talaga yan kasi cold start po yan. Malamig ang panahon ngayon. Yung nabuhos na tubig mga ka-DIY, dadagdagan na lang po natin ng coolant. Kasi nabuhos yung tubig doon sa may IECB. Dadagdagan na lang natin. Okay. Bigyan mo natin ng tubig mga ka-DIY, mineral. Pa-flashing ko na rin to. Naubusan kasi tayo ng coolant. Then check po natin mga ka-DIY kung bababa na yung idle. Ayan, kanina nasa 2,000, ngayon nasa 1,800 na. So mga ka-DIY, mula sa 2,000 kanina, medyo bumababa na. Dapat po kasi pag malapit na sa gitna to, dapat babagsak din yan. Below 1,000 po yan dapat. So malamig pa po kasi mga ka-DIY. Maulan. Bagong paandar. Check natin yung mga possible leaks sa mga hose. Pinagkabit natin. Yan, wala naman. Yan, yung tubig na yan. Kanina pa yan yung nabuhos. Okay, so testing natin. I-rolling natin mga ka-DIY. So ito yung ano niya ngayon, current na RPM niya mga ka-DIY. 1.1. So ang gagawin natin dahil bagong palit yung ano natin, IECB, calibrate natin. Pwede natin adjustan dito. Yan. Luwagan nyo na yung dalawang Phillips screw dyan. Tapos pwede na natin pakaliwa ang paluwag. So yan mga ka-DIY, mapapansin nyo wala na po yung masyado mabula kanina. Ang nangyari ho kasi doon, nabuhos yung tubig nung nagpalit tayo ng IECB.
So, ibig sabihin yan, nawalan siya ng tubig dyan sa may block, kaya bumubula siya kasi napasukan siya ng bubbles o hangin, nagkaroon siya ng air package. So dapat pagka nagpa-flashing kayo or nawawalan kayo ng tubig, dapat palabasin nyo yung mga air package kasi masama sa makina yan. Okay, yung mga bubbles yan, katulad yan, oh. Yun. So wala na masyadong bula yan, dapat ganyan, ho. Kasi walang bula. Kanina, yun yung chemical reaction kasi ano po tayo mga ka-DIY, nakakulan po tayo yan. Pansin mo, kulay green. So, kulay green po yan. Yan. O, diba? Ngayon, naubusan kasi tayo ng kulan, kaya mineral yung ginamit natin. So, dapat po ganyan. Mawawala yung bubbles, dapat. Palalabasin nyo bago nyo gamitin yung sasakyan. Okay, parang sa tiyan yan. Katawan ng tao sa tiyan. May tabak. Masakit po ang katawan niya. Yung tiyan. Okay? So, i-rolling muna natin. Nakapansinin yung mga ka-DIY, dapat sinisip-sip niya ang tubig pag umikot yung fan. Kasi na-raise na yung temperature, mag-open na rin yung thermostat. Yan, o. Yan, bababa yan, tingnan nyo. Sisip-sipin, papasok doon sa block yan. Yan, o. Ano ko ba? Kasi umikot yung fan. Nagbukas po yung thermostat. Yan, sinisip-sip niya. Umiikot po yan. Yung init doon, nilalabas na, binabalik niya dito. Yung lamig dito na tubig, pinapasok niya. Okay? Rolling natin. Try natin yung pinagawa natin. Yan, so check natin kung may lalabas pa na check engine doon sa PO325 niya or knock sensor. Try natin. Kasi lumalabas po yung ano natin, check engine around 40 to 60 km per hour. Knock sensor po yun pag ayaw mag-full click. Disregard nyo na lang itong mga to kasi gagawin ko pa yung mga yan na error code. Ito, na ano lang po yung wire doon sa may brake master, itong ano, handbrake. Itong dalawa, gagawin ko pa yan mga kalingin. Ano natin yung scanner. Kasi kailangan pa natin i-rolling to para ano mga ka-DIY. Parang magre-relearn pa po siya. Kailangan niyang ma-relearn yung mga bagong sensor. Map sensor, bagong kabit natin. Tapos yung knock sensor. Kailangan niyang basahin muna na maayos. Kumbaga, ipoprogram niya muna doon sa ECU. Yan. So yan mga ka-DIY, testing natin kung okay yung ano natin. Bagong palit natin na PO325 or knock sensor. Bagong palit po kasi yan. Sana hindi na lalabas around 40 to 60. Kasi ang problema nito, pagka tumatakbo tayo, mabilis man yan o mabagal, 40 to 60, yun yung magpo-fourth gear na yung transmission natin kasi automatic. Lumalabas yung check engine. Ang lumalabas dito sa scanner po natin ay PO325. So definitely knock sensor po yun. Nililip mode niya yung fourth gear. So try natin. Magbabagal tayo. Yan. Magsishift. Segunda na yan. Sira. Ayun mga ka-DIY, wala na po, hindi na po lumabas yung check engine nya. Kita nyo naman, nasa 80 na po tayo. Yun, no? Diba? So yun, proven po na knock sensor po talaga yung problema nya. Hindi na po lumabas kahit na mabilis lang po tayo. Diba? Isa pa, dito tayo nang testing kasi walang masyadong tao dito sa kasasakyan. O ayan, testing uli. Yan, testing uli. Mabilis naman na tayo ngayon. Wala siyang problema pag mabilis. Kaya mga ka-DIY, yung link pala kung saan store ko nabili yung IECB, map sensor at yung knock sensor, pati yung scanner natin na Ansel GP700, lagay ko na lang po sa description below. Napaka-importante po kasi na before ka gumawa ng mga ano dito sa makina, mechanical or electrical, papalitin ng mga sensor, tanong ka sa mekaniko mo kung kailangan palitan or ipa-scanner mo kasi kailangan na
ma-check muna ng scanner kung tama ba yung papalitan mo para hindi ka mapagastos. Ayan. So yan, sundan nyo lang yung process ng pinagawa natin step by step. Ganun lang po yung gagawin ninyo. Kailangan po kasi na baklasin nyo to intake manifold kung magpapalit kayo ng knock sensor at yung intake manifold gasket. Medyo matrabaho yan. So ayan, hoping naman natutunan naman po kayo mga ka-DIY sa vlog content natin. Kung nagustuhan nyo itong video, share nyo to at i-subscribe nyo na yung YouTube channel natin at pakipollow yung Facebook page natin. Yan, kasama natin si Anos Vlog. At dito sa HPT, natuto ko na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. Ayan, maraming salamat. Ito ka, Baby the Glory. Burntam. Sa inyo.